Tapos ang bigas mo, 67? Oh, anong gagawin? Hindi niya alam mo anong gawin niya eh. Hindi na daw siya natutulog eh. Hindi na kayo lahat natutulog, di mag-resign kayo para maayos ang tulog nyo. Sabihin niya, Tony Guanzon, gawin kitang senador, wag mo na ako murahin. Wag na lang ako mag-senador, sir, murahin pa rin kita araw-araw. Pag-resign ba ni Presidente Marcos mo isolve ba solusyon ng ating problema? I think so, because he cannot do it anymore. Kahit nga mga bata pag naglalaro sila, di ba? Na nag-contest sila ng mga laro-laro nila ba? Na game over ka na eh. Ako na, kay game over naman ka. Yeah, why not? So we can change the whole cabinet and put honest people there. So, mas matalino pa yan sila kaysa nakaupo dyan? Oo, mas matalino pa kami kaysa nakaupo sa inyo dyan. O, sino dyan ang magsabi na mas matalino pa siya sa akin, be? Bilang na ang mga araw nyo, Bangag and Friends. Dahil itong si Atty. Guanzon ay narito at hinamon itong mga tuta ni Bangag, maging itong Bangag and Friends na, at lalo na ito si Martin Luther King, talagang hinamon yan ni Atty. Guanzon at sinabi na sinagot ang mga patutsada ng ni Auntie Claire. Isa pa yung babae niyan talagang hindi raw siya makatulog, kakaano na naperwisyo daw siya ni Abiste. Tama itong sinabi ni Atty. Guanzon, kung di ka makatulog, mag-resign ka. O, di ba? Mag-resign ka na kasi, Auntie Claire. Sama mo yung influensyahan mo mag-resign din yung amo mo nang makatulog kayo ng mapayapa at maibigay na kay VP Sara ang pamumuno dahil kailangan natin ng kamay na bakal sa oras ng krisis. Oh. By the way mga kaibigan, this is Page Gen Z. Bago ang lahat, huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like, maging subscribe sa ating channel para kayo po ay maging updated sa mga may init na balita. Katulad ng press conference na papanoorin natin dito, may init na tanong ang sinagot po ni Atty. Guanzon at talagang yung mga patutsada laban kay Bangag talagang on point, may init at malalaman na mga pahayag mula kay Atty. Guanzon ang mapapanood natin dito sa press conference, exclusive press conference kay Atty. Soon Senator in the future, Atty. Rowena Guanzon. Ayan mga kaibigan, huwag niyo po kalimutan ulit this darating na 2028, Sara Duterte, VP, soon to be President Sara Duterte, maging ang mga senator under VP Sara. Wag niyo pong kakalimutan iboto this 2028 mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, huwag natin patagalin pa, trakta na po tayo sa video ito. Pakita ang suporta sa kay VP Sara, kay Mayor Baste o sa Duterte family. Ang wa pa kahibalo, in 1986, Mayor Digong was appointed OIC Vice Mayor. I was appointed OIC Mayor of Cadiz. So, we were colleagues in the League of Cities in 1988. Sabay kami nag-mayor, kasama si Tommy Osmeña. So, nakapunta na ako dito sa Davao and we met here because I was Vice President of the League of Cities. So, hindi naman in a way stranger sa akin si Digong kasi we were together in a new republic, a new democracy. So, we had a role to play in the future of our country and nation building. And so, it was not a surprise to me that Mayor Duterte ran for president and won. Because when I was here, I saw how he was so popular with the people of Davao and Mindanao. So, as you know, I was endorsed by, what do you call this? Surprise endorsed by the Cebu Alliance for Sara Duterte 2 weeks ago. So, wala naman talaga akong plano magtakbo ng senador but I was already supporting her, especially against impeachment. No? Pero dito sa Cebu, nakita ko naman yung sincere man gyud ang mga tao nga nangita silang Bisaya nga mudagan ang senador. So I accepted their challenge, ang ilang endorsement, pasalamatan ako niya. But I made it very clear nga mudagan akong senador pero ang akong presidente Sara Duterte. Ay nganong si Sara Duterte man? Because kung si Sara Duterte ang presidente, may mananagot. May mananagot sa lahat ng itong mga pangawat nila karon. Ang ilang
using the government as a syndicate, and all this abuse of power. Kailangan managot sila. Kasi this is really all about staying in power. Itong BBM gang na ito. Na Romualdez, Sandro Marcos, of course, the Remulias. And that's why they're a big problem na sino ang kandidato nila against BP Sara. So, ako, maaga pa ako nag-declare, although people are shocked, of course, no? Kasi alam niyo naman, dilawan talaga ako. Aside from being appointed by President Cory and being mayor during her term, I was appointed Commissioner of COA by Pinoy, and I was also, again, appointed Commissioner of COMELEC by President Pinoy Aquino. So, dilawan talaga ako. Lumaban kami, just like Digong here and Chia Soling, lumaban talaga kami sa mga Marcos warlords during the election, the snap election. Tapos, dun sa EDSA, after, of course, we lost the election, siyempre, dinaya lang man din tayo noon eh. Pumunta ako ng EDSA, I was also there. So, yung mga kasama ko dun sa EDSA, tatanda na kami ang mga original na mga dilawan, yung mga nag-Cory Aquino for president. So, wag na tayong magkulay-kulay kung kulay-kulay, si Digong, dilawan man yun. Kaya si Chia Soling, dilawan man, Cory man yun. Wala na tayong kulay-kulay, kay Pilipino man tayong lahat. Ang laki ng problema natin ngayon. What kind of government and a country are we going to leave our children and grandchildren? 17 trillions na ang debt. Now, this fuel crisis, look at the way BBM is mishandling it. Why? Because in the first place, we have a deficit. Walang pera ang gobyerno kasi ninakaw na nila. Pero mo yung ninakaw, 1.9 trillion yun. Kita niyo mga maleta doon, mga pera doon. Grabe. Tapos ayuda lang nila ang mga driver 10,000. Saan na? 10,000 a month? Wala pa gani na a month. Kaya buwapay pasalig kung kinsa. Saan na po itong next 10,000? Ang problema ngayon ng Pilipinas dito sa sa fuel crisis, dili unta ni kani ang atong kahimtangan kung wala ta nila gikawatan og todo-todo. Kay kung walay deficit ang gobyerno, masarangan man lang ni nga we can survive this. Pero they're telling us, we have supply of fuel for 60 days. So am I supposed to be happy with that? You mean to say 60 days? It's now how many days from the time you said 60 days? We have crude oil from ganito. You only have one refinery. How fast are you going to make clean energy? And by that time, magkano na? Ang crudo, 140. Ang gasolina, wala na. Carpool, coming here from the airport, nag-carpool na kami. Ang hirap, sabihin na, dapat ang mga tao ang mag-tighten your belt. Nganong kami may mo-tighten ang belt na mo? Ikaw may nangawat. Ang sinasabi ko, hindi tayo ang may obligation. Ang may obligasyon si BBM. Tanawa na iyang sa Ilonggo pa doon, malipong na siya. Malipong na siya he doesn't know what to do. We have a president who is a cocaine addict. Yes, doesn't know how to manage a crisis. He doesn't know how to lead. So we're in deep trouble. As a country and as a people, we have a major problem. We have a government that is incompetent. We have a deficit. We have corrupt people in government. And they don't really care about us. Yun talaga ang problema, mga kababayan. Kung bakit itong eleksyon na ito ni Sara Duterte it's a fight to the finish. Because pag nanalo pa itong BBM gang na ito, ewan ko na lang, ano pang maiwan sa inyong mga anak. Wala nang trabaho, 3 million have no jobs. And then they say, crime rate is rising. Naturally, crime rate will rise if poverty rises. Grabing inflation. Bigas, 67. 67 ang bigas, ha? Ano na lang yan? Tapos,
Paawa-awa pa si BBM na hindi na siya natutulog. Hindi ka man lagi gatulog, kaya cocaine ka man. Alam nyo, kasi nagpapropaganda war ngayon si BBM at ang kanyang ano. Tingnan nyo si Martin Romualdez, nawala na. Nobody is running after him. Diba? When in the first place, siya naman talaga mastermind nito. Pwede bang nagpasa ng budget ang House of Reps na hindi alam ng speaker na ganyan ang tsura? Ayaw na nilang pauwiin si Saldico. Huwag nating kalimutan, mga kababayan. By 2028, our problems in terms of financial, economic problems will only get worse, not better. Kaya utang na naman siya, $800 million from ADB. Hindi natin alam for what. Yung 20 tons na gold na binenta niya, saan niya dinala yung pera? Saan yun? Yung mga sinusuli na mga pera ng mga magnanakaw na taga-DPWH, may resibo ba yun sa National Treasury? Nakita ko ba resibo? Hindi ko nakita. Kanino napunta yun? Yung excise tax. Siya sabi nila, o sige, isuspend ang collection ng excise tax. Matay ka. Excise tax sa gasolina, 10 pesos bawat litro. Unsa man din kay 99 naman akong litrong gibayran. Minus 10, 89 nagyapon. Kanya, magbayad pa tag income tax sa April. I'm suggesting, total, ninanakaw lang din ng BBM administration itong pera natin na binabayad ng tax. Mas mabuti pa, idiretso na lang sa serbisyo o sa tulong sa tao kaysa magbayad ng tax. I propose, wala mo nang bayaran ng income tax this year for those who are earning less than 1 million. Oh. Total, hindi naman kayong earning less than 1 million, hindi naman kayo maayudahan. Hindi man kayo indigent. Oh. Who is now actually absorbing the, what do you call this, all of these problems? The middle class. Because you are the ones paying the bulk of the taxes. Government employees are paying standard 32% of their salaries. And they do not get an increase in pay. Bakit? Huwag na lang sila pabayarin ng, wala na munang income tax this year. Diba, maganda? Bakit pa kami magbabayad ng income tax? Eh, may crisis na nga. Tapos, ang taas-taas ng mga bilihin, hindi nyo naman ma-stop. Inutil kayo dyan, mga DTI kayo. Wala namang price control. Hoarding na itong mayayaman dun sa Makati, oh. Wala nga akong mabiling, buti na lang, nahabol ko pa yung dog food ng aso ko. Kung bahala na, mangutom mo tanan. Ang aso ko, hindi magutom, ha? Bakit ako tayo magbabayad pa ng tax? Hindi nyo rin lang kami mabigyan ng mga middle class ng ayuda dahil ninakaw nyo ng pera namin. Hindi na, huwag nyo na kami pabayarin ng tax. Di ba? Oh, tapos, itong 10,000 ayuda in taon, ingon lagi ko nga, kung pilay income sa taxi driver, jeepney driver, inana. And you know, Mayor Isko Moreno is already doing this. Bayaran na lang sila sa gobyerno. Unya, ilibre na lang mga tao sakay. That was also in my Facebook before Mayor Isko adopted that in Manila. And for that, I admire him, ha? That he's really thinking for the people. So, ang ano ko dyan is, in a democracy, the people's power is not only in their right to vote, but also in their power to pay taxes. But in a corrupt government, why make the people pay taxes? Especially when there is a crisis and a high inflation. If the senators are listening, I hope they'll consider that. Yung mga excess tax na nakolekta nila, tignan nyo ngayon, crisis or whatever,
pinasok nila sa National Treasury, parang doon na lahat ng pera, tapos doon na lang nila kawat-kawaton ba? Eh, kung ginawa nilang reserve yun, di ba? Excise tax. Ilagay sa earmark fund. Hindi nyo yan pwedeng galawin, ha? Unless may fuel crisis or unless may ganito, ganyan. Eh, di sana okay tayo. Eh, kaso lahat, iaakyat niya sa National Treasury para makaukaw niya. PDIC, ilang milyon. PhilHealth, ilang milyon. You see that the BBM administration is thinking of all ways to get our money and then make us suffer because they say there is a deficit. Hindi naman daw kasalanan ni Bongbong na nagka-fuel crisis. Hindi mo nga kasalanan. Kasalanan mo nga ngurakot yung mga pisyalis dyan. Pati ikaw, sabi ni Saldi ko, may 25 billion ka na kickback eh. Yun, kasalanan ni BBM yun. Hanggang ngayon, kasalanan niya na hindi niya tayo kayang sulbarin. Ano ba ito? Anong kalasing solusyon ito? Alam niyo mga kaibigan, sabi na, bakit yan si Atty. Guanzon? Lagi na lang galit kay BBM. Eh, ano palang gusto niya, matuwa ako sa kanya. Attorney, with the time we have left, let's entertain some questions from our media friends. Chef, can you outline this? Yes, good afternoon. I'm Chef from Philippine News Agency. Attorney, I would just like to ask if, do you categorically say that the trust of the government today, yung pag-angkat po ng oil is a banid solution for us? Number one, they did not have a plan. Okay, there's an oil deregulation law. They deregulized, right? And then wala silang backup plan in case there's a fuel crisis, right? So walang foresight ba? Sinasabi nga ni Ramon kung gusto ng gobyerno bilhin sa amin ng petrol, okay lang man. Diba? Nako, sir, pag binili na naman ng gobyerno yung petrol, sus ko na pangungurakot na naman yan. Pero ang tanong dyan, naghintay pa sila na ganito kalala yung crisis bago sila mag-isip ng mga kung ano-anong ganyan. Alam naman nila, BBM should have known na while he was antagonizing China, he's not gonna get anything from China if there is a problem, hindi ba? Buti na lang itong China, hindi naman cruel. China did not invade us. Even during World War II, China did not invade us. Now, I don't know if China will sell us crude oil. Ang sinasabi ko, lahat ng mga ito, na mga ginagawa ni BBM, catching up lang ito. Catching up. So the problem is not solved. Okay, nagbili ka ng crude oil sa Siberia. How long will that take to refine? And at how much? And what will you do with this transport sector na hindi na nila kaya? They used to earn 1,000 a day. Now they bring home 200 a day. Tapos ang bigas mo 67. Oh. Anong gagawin? Hindi niya alam mo anong gawin niya eh. Hindi na daw siya natutulog eh. Hindi na kayo lahat natutulog. Di mag-resign kayo para maayos ang tulog nyo. Thank you very much. We have a question from Dennis. Senator, may hapon, amenable ka ba or okay lang ba sa'yo kung may reconciliation between Marcos and Duterte, especially VP Sara? Ewan ko, kung gusto nila yan, oh, wala naman akong problema dyan. Basta ako, wala akong reconciliation kay Marcos. I cannot speak for President Sara Duterte. I've always been anti-Marcos, me and my family. One of the first things Marcos did was confiscate our electric plant. I'm not just saying because we lost assets and all that. Even sugar, lahat. Anong ginagawa? Martial law, marami akong friends na ginahasa. Marami akong kilala na na-torture. 70s ako sa UP.
So, hindi ako magre-reconcile. Bakit ako magre-reconcile sa kanya? Sabihin niya, Tony Guanzon, gawin kitang senador, wag mo na ako murahin. Wag na lang ako mag-senador, sir. Murahin pa rin kita araw-araw. Pag-resign ba ni Presidente Marcos mo solve ba solusyon ng ating problema? I think so, because he cannot do it anymore. Kahit nga mga bata pag naglalaro sila, di ba? Na nag-contest sila ng mga laro-laro nila ba? Na game over ka na Ako na, kay game over naman ka. Yeah, why not? So we can change the whole cabinet and put honest people there. So, may mas matalino pa yan sila kaysa nakaupo dyan? Oo, mas matalino pa kami kaysa nakaupo sa inyo dyan. O, sino dyan ang magsabi na mas matalino pa siya sa akin, be? Your Honor, should be. Yes, okay. Why not change the cabinet? Why not let the Vice President take over? That is what the Constitution says. Why should we wait until, by golly, grabe na niyang collapse sa ekonomiya sa Pilipinas. Ya. Ito sing presidente niya, pa-picture-picture pa dito sa bridge. Nga dili man iya, ha? Rowan Abasolo, ma'am, of IFM. Ma'am, do you think that the President should first form the economic crisis team upon hearing the war in the Middle East Wala na. to alleviate the suffering of the Philippines? Kahit anong team ang gawin nila, wala nga sila Wala nga number one naging problema, ani. Walay kwarta ang Pilipinas. Pagpalit aning supply early on pa kay ang private sector man ang may-ari ng fuel natin. Hindi man ito gobyerno. Wala man silang safety net pa in case of fuel crisis. Ngayon pa lang nagsasuggest doon sa mga senador. Di, itong si BBM kasi, masyado siyang believe kay Trump tanawa. Iaway niya China, masyado siyang believe kay Trump. Tanawa. Mga pro-American nga mga oil tankers, hindi makadaan sa Strait of Hormuz. Tapos, ang transaction ngayon is in yuan, not in dollars. So, there will be the dollar will drop. The peso is also the worst. 60 pesos and 55 centavos. This is the worst that I have ever experienced in all my life. And the OFWs, our poor mga kababayan nga, at risk, mga uli lang sila dire. Tanawa din nyo, gipauli sila ni Bongbong, libre ko nung sakay. Pag-abot dito sa airport, tanawa ninyo, nabay naglamano niya, man. Kay balo man mga OFW nga, ikaw mangyoy kuan. Ikaw mangyoy salaan At paano mo naman malalaman ng presidente kung may mag-energy crisis pala? Hindi yun. Dapat alam niya kung anong gawin niya kung may crisis. Hindi ba 14 billion ang kanyang intelligence fund? Last year pa yung away-away ng Iran at Israel Kasi mag-eleksyon na naman si Netanyahu di ginyera niya yung Iran. Yun ba history ng Iran? Di ba yan dati Persia? That was the Persian Empire. Lagi na lang yan ina-attack ng mga kalaban nila. Nandyan pa rin sila. They even had their own religion, Zoroastrianism. Attack sila ng mga Muslims. Islam na po sila. I'm just saying, sino ba ang kontrabida dito? Na ito nangyari sa atin? Kasi, ayaw naman itigil ni Trump. Alam nyo naman that the American people do not want to finance a prolonged war. That is when Trump will stop, when Congress will say, stop this war. He will no longer finance this war. The people, like Vietnam War, oppose America's participation in this war. And look at us, my friends. My father received the U.S. Congressional Gold Medal for fighting the Japanese as an intelligence officer during the war. Ang sakit ng loob ko
na magdidigmaan naman uli. There are 1,000 soldiers now from Japan who have landed in the Philippines for a balikatan exercise. We have 17 EDCA sites in the Philippines. Do you think that is not enough for Iran to say, that is a risk for us? You have 17 EDCA sites. And now you have Japanese troops on the Philippine soil. China has already sent its navy near Taiwan, which is very near us. Tama talaga, may nagpredict noon that the third world war will be, the next big war will be about oil. Will be about oil. And God forbid, madamay na naman tayo dyan. This energy crisis, as a result of this war, is the nail on the coffin of Bongbong Marcos. He should resign. Follow up, ma'am. Do you think that knowing that PBBM is a American affiliated to America, do you think that China will still allow us to get some oil in the country? China was, for me, has a good neighbor policy. I saw the speech of the ambassador. In fact, I met him briefly, of course, during the Spring Festival, Chinese New Year. I don't think China is like that. I think if it has oil to spare, it will sell to us. Tapos kung may hiya naman yung may hiya pa itong si BBM, dapat magpasalamat siya ng todo at magluluhod dyan. Nakakaya itong si Tariela. Si Tariela, appoint ko yan, ambassador to China. Siya magbili doon ng oil. Pero mo si Tariela making fun of the premier of China, a superpower in Asia. Tapos, tuwang-tuwa pa siya. Parang ipopromote pa siya eh. Diferensya mga ulo ng mga taong ito. Tapos ngayon, ano gagawin nyo? Si Bongbong, pupunta na, nagiging friends na siya. Maki-friends na siya sa China lagi, kaya palit na siya fuel. Asa naman ka, Tariela? Hinanan, ikaw may muana ba? Ikaw mag-pull sa cargo ship ba? Bibili tayo doon, tapos si Tariela ang mag-pull ng cargo ship from China to the Philippines. These people of BBM are all incompetent. They should all resign. Sige po. May question pa kayo, Sarah? Yes, may hapon, attorney. Just let them. You're stressing me out. Yes, may hapon, attorney. Ayamaya pa dili at Edge Davao. Attorney, actually, nakakag-transfer. Pero balik ko atong sa imuhang walang dapat na kulay-kulay. Oh. Balik ko dito. Pero Yeah. with you coming here, does it signify na green po kayo? Na ano ako? With you coming here, Hindi, Sara Duterte ako. Pero dilawan ako. Anti-Marcos ako. Pero Sara Duterte ako for president. Kung anong kulay isusuot niya sa kampanya, yun din ang isusuot ko sa kampanya. Pero dilawan ako. Bakit niyo ako kukulayan? Mas may karapatan pa ako dito kaysa sa marami dyan na nagsasabi na kakamping sila eh. Bakit? Makyat ba kayo sa stage? Ang kampanya kay Lene? Ako, makyat, no? Ilang stage? Pinakyat ba kayo doon? Hindi, no? Ako lang kaya yung party list nominee na pinakyat doon. Oh, what does that mean? Diba? Sa akin naman. Huwag na kayong magkulay-kulay. Isipin nyo na nagugutom. Gugutom na mga Pilipino, kulay-kulay pa kayo. Yung mga ganyan na mga tao, makikitid lang ang mga utak niyan. Na, si Guanzon, dilawan yan, bakit yan nandito? Kagaya ng kanina ba? May nagganon-ganon sa akin na bakit yan nandito, dilawan ka man. Pastilan, eh. Nanapod ni. Kuulaw ta sa Vice President, oy. There are really people like that, eh. Pero all I can say is, you can call me whatever the you like. Sara Duterte ako sa 2028. Nag-usap na po kayo ni VP about it. Hindi pa.
Eh, iba nga, tatakbo vice president, siya presidente, hindi rin niya alam eh. Ito ang masaya nga. Tapos is non-traditional campaign. Social media. Well, as you know, I have an edge. I have TV shows. In Net 25, a radio program in Radio Aguila, a TV show in SMNI. I have my own Facebook. I dance in my TikTok. Hawak ko ang kabit. Hawak ko ang kabit. I think the people, the DDS like me because number one, I'm Bisayan. Number two, I'm honest. Number three, totoong tao ako eh. Hindi ba ako mahal ko talaga. Alam mo, Carmi, kahilas ba? Totoo talaga akong tao. Yung mga kuwan-kuwan nila nga, matapobre yan, kaya kung di ka naka-Rolex, siya ganani mo. Hindi, ikaw ang pinag-uusapan natin, si Lamas. Ang sinabi ko, Lamas, hindi ka nga naka-Rolex dyan eh. Eh kung mag-Rolex ka, magdududa na talaga ako, tinakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Ano ba naman ang income mo? Laging wrong context eh. Si Rowena Guanzon, ito lang ang challenge ko sa kanila. Sige ko nilag libak, sige ko nilag troll. Do they really think it affects me? Kalamira akong TikTok. Bawal ang kabit. Bawak ko ang kabit. Doesn't affect me. You know why? I have no ambition. Lahat na ng ambisyon na gustuhin siguro ng ibang tao, nakuha ko na, naggawa ko na, nakamit ko na lahat ng ambisyon ko. All I wanted was for my parents to have a long lives and God gave that to us. They died at 95. Lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko, nagawa ko na. I am the only Filipino lawyer that has a book listed in the U.S. Library of Congress, the Anti-Sexual Harassment Act, Notes and Cases, and in the National Library of Australia, Harvard Law Library, Stanford Law Library, Yale Law Library, University of Berkeley Law Library. I dare them to say they also have a law book in these universities. Sabi nila, sira talaga ulo ng Rowena Guanzon na yan, no? Ayan ha, sira pa ulo ko niyan. Imagine kung hindi sira ulo. Lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko, nagawa ko. On my own merits, wala kawat. And I'm grateful to my parents. Sila, ambisyon lang nila eh. Senador sila, kay nanay. Para magsikat sila. Alam ko na mga kabahay, kanya-kanya ambisyon naman tayo. Pero ako, hindi ako magsisenador para sumikat ako. Kasi ngayon pa lang sikat na ako. You agree with me na ngayon pa lang sikat na ako? Oh. I'm not running for senator para sumikat ako. Tulungan ko lang si BP Sara. Kasi pinagkakaisahan nila eh. Nakita ko, ipulihan naman ni nila. Impeachment na naman. Attorney, good afternoon. I'm Ruth Palo News Sport. Attorney, do you intend to be part of the slate, senatorial slate of VP Sara? If she invites me, it would be my honor. Nauna na kasi nagsabi si VP Sara na may 4 na politiko o senatorial candidate possible na lumapit sa kanya. Are you one of those? Well, whatever she says is true. What did she say? Because I don't know. I just heard you. I don't really know what she said. But whatever it is she said is true. Ma'am, good afternoon, si MJ Mondihar, Magazine News. You mentioned earlier EDCA. There were many attempts in the previous administration na maglagay po ng EDCA site sa Davao. What is the edge of Davao City government, ma'am, or the Davao City people, na wala pong EDCA site ngayon na may gera po sa Middle East? Bakit kayo mag-edge sa side dito? You will be a target. And then your mga negosyo will be disrupted. Gustong-gusto ng mga armed forces of the Philippines may EDCA.
Dagdag na naman sa budget nila. Alam nyo, matagal na tayong niloloko nitong BBM administration nito, pati military natin, hindi na natin maasahan. Pero masabihan tayo ni Browner, whose I think family is also from Negros, na ready na sila in case i-attack ng China ang Taiwan. Ready siya magpadala ng mga Pilipino doon. Ginoo ko. So may labot na to sa Taiwan, Bing, padala man mo dito ang mga igsoon. Ikaw ra dito, General Browner. Samang ka. So may labot naman ilang gira. Diyos ko. O, bayaran tayo ng Taiwan. O, padala kami dyan ng soldiers. Ilang $billion. Mag-aid ka dito ang Japan. O, bigyan nyo kami aid. $100 billion in aid. O, bakit walang kapalit? O, tingnan mo kung ano, kapulpul ng BBM. Mag-accept siya ng EDCA. Mag-accept siya ng Japanese troops dito. Walang kapalit. Ang tariff reduction niya kay Trump, pahay. Kadako-dako, gid sang 1% lang, gid. Ang giminus ni Trump, yan, iadto pag siya dito. Yang Indonesia, nitawag naman. Indonesia's oil. Malaysia's oil. That's the difference. Yan nga mga sinasabi nun. Pro-China si Digong. In the end, Digong is right. Attorney, you mentioned earlier na hindi alam ng gobyerno ang gagawin niya. How do you think will the Filipinos be if this goes on for months? We will all march to Malacanang and demand that he gives us food every day. Hindi na mabubuhay ang Pilipino. Ngayon pala nga, nag-strike na eh. LGU na naman ang kawawa. Kasi sabihin naman, LGU, maghatid na naman kayo ng bigas at sardinas sa bawat bahay. Unsa naman eh. Wala naman silang pinapadala sa LGU. You still have jobs now. But how much is food? How much is electricity? How much is gasoline? Ako ngayon, somebody asked me for a meeting, you come to near my place of where I am now. Otherwise, di ako magka-meeting sa inyo. Driver ko, sweldo lang. Wala na trabaho. Gusto na nga pumasok eh. I can take care of myself. I can even drive. Yung ayaw na ayaw ko talaga dyan, sabihin pa nila tayo na, hoy, mag-inot-inot ka mo kung sa Ilonggo pa bala. Kasabot mag-inot-inot.